Yare. Tudas sila. Paktay na sila ngayon. Bakit? Ito, isinare niya yung post ni Congressman Leandro Ligarda Libeste tungkol sa files ni late Yusek Cabral, kung saan nandun ang mga kongresista o lawmakers na nagkaroon ng budget insertion sa DPWH. Patay sila ngayon. O, ito, Libeste. Yusek Cabral gave me files of DPWH insertions of the whole country, thanks to Secretary Vince Dizon, and I will release them. Kailang may if pa. I will release them if he tells me so. Oh, ano itong kongresista nito? Nagiging magalang. Marunong parang ipinapaalam pa. DPWH Undersecretary Catalina Cabral gave me files listing the proponents of DPWH insertions of the whole country on September 4th. After Secretary Vince Dizon told her on the phone to release them to me in the interest of transparency. Wow. Ito yung panahon na hindi pa namumulitika si Secretary Dizon. Yung for the interest of the service pa siya. Bilib na bilib ako kay Secretary Dizon nung simula. Gusto niyo talagang tumulong. Gusto niyang linisan ang bureaucracy. But lately, ito na, wala, parang nagbabago na siya. Laban bawi na, oh. Tignan niyo yung nangyari sa DPWH budget. Pumayag siya sa Senate hearing na tapyasan. Kasi sabi niya, yes, overpriced po. Talagang ganito, ganyan lang, hindi pa kami handa. Sige, pwedeng bawasan. Mamaya sa BICAM, binawi niya. Pwedeng ibalik. Wala na yan. May bumulong na sa kanya siguro. Pabalik mo. Bakit mo pa yung binawasan? So, for the sake of transparency, September 4, binigay na. Ibinigay na kay Congressman Libeste. Okay. Okay, since then, many have asked for the late Yusek Cabral's files to be released to the public. I will await the DPWH's position on this, and I will do so if Secretary Vince tells me to. I can also release the insertions of proponents to the extent that I am allowed in Congress, as I did on November 19. In the meantime, I showed the files to the ICI on November 18 and 19 and to the Ombudsman on November 26, who said the files would be helpful for their investigations. For context, I have been requesting data on the budget of each congressional district since May. I met with Yusek Cabral in her office on June 11 and wrote to the DPWH to follow up on this on August 11. When she tendered her courtesy resignation, I worried that files might get lost, so I set a meeting at her office through Director Abby Bote on September 4. To give credit to Secretary Dizon, who had assumed office on September 1, it was because of his push for transparency that I was finally given the files. The release of the files would have wide-ranging consequences. They list proponents of flood control and other DPWH projects from the whole government, not only congressmen and senators, but also people from the executive. Grabe, oh.
executive, including secretaries and undersecretaries outside DPWH, as well as private individuals, so as not to compromise my work in Congress. I would prepare that DPWH be the one to decide on releasing these files to the public. In light of recent events, my immediate concern is that DPWH personnel who have copies of these files are kept safe and that all such files are preserved. So ito, official statement ni grabe oh. Akala ko ang mga budget insertion diyan lang sa Congress, mga lawmakers ba, karamihan congressman, then may mangilan-ilan senador. Yun ang alam ko. Dito pala sa files ni Yusek Cabral, pati executive department, secretaries, undersecretaries, kanya-kanyang singit. Wow! Naging gatasan ang DPWH. Tayo po, pera natin, nilalaro lang nila ang ating pera para isingit ang mga project na gusto nila, na okay naman sana kung siyempre ako, secretary ako ng isang department, gusto kong matulungan yung hometown ko, magpasingit ako, ito, kailangan ko ito kasi diki namin doon, kailangan lagyan. Kung nabigyan ako, tapos ayusin ang pagkagawa, okay yun, walang problema. Ang nangyayari, singit, tapos mamaya substandard, ang daming kickback. Kawawa ang kontraktor na malulugi pag hindi niya isubstandard ang kanyang trabaho. So, delikado itong si Congressman Libeste dito. Dapat mag-ingat kasi nasa kanya yung file. Walang patawad. Patay na yung tao, kailang meron pa siyang pahabol na birada. Ito ang kanyang post. Congressman Romeo Acop's death will not stop him from facing justice. He must be investigated for his involvement in the flood control corruption. Talagang palaban talaga itong Congressman Barsaga na ito eh. Walang takot. After na namatay si Yusek Cabral, meron siyang post na nakakabahala. Grabe, sabi niya, Yusek Cabral, pinatay nila. Susunod na ba ako? Tatanong siya. But, tingin ko yung post na ngayon, inuunahan lang niya mga kalaban niya. Parang, if something happens to me, alam nyo na ang tumira sa akin. Sabi niya. Kaya, magaling sa ano ito. Si Congressman Barsaga, kung sundalo pa ito, expert niya psychological warfare. Marunong siya sa ano, Battle of the Minds. Reserve. Ha? Reserve. So, walang katakot-takot. Bangga kung kahit sino, basta ang kanya lang pinaglalaban, taong bayan, corruption, kalaban niya talaga. So ito, I don't know kung ano yung kinakasangkutan ni late Congressman Acop sa flood control. Kasi Antipolo Rizal, may mga ilog man din yan siguro. Kasi, di ba kung flood control, may kailangan mo ng ilog para makapaglagay ka ng flood control. So, I'm not so sure dito sa flood control involvement ni late Congressman Romeo Acop. Ang delikado ito ngayon, yung pahayag ni Congressman Leandro Libeste na hawak niya na yung
files ni late Yusek Cabral na kung saan nandun yung mga proponents ng DPWH budget insertions. Nakalagay yung pangalan at ang alam ko nung una, mga kongresista lang at mga senador ang may budget kasi insertion sa budget. Na nagulat ako sa statement ni Congressman Libeste na pati pala executive department, mga secretaries, undersecretaries, even outside DPWH nag-i-insert sa budget ng DPWH. Wow! Ginawang hanap buhay ang DPWH. Grabe, ito na po yung legacy ng gobyernong ito. Grabing insertion. But anyway, balik tayo dito kay Congressman Akop. May his soul rest in peace. Basta ang hindi ko lang good and bad, unahin ko yung good. Ang hindi ko makalimutan, yung galing niya sa pag-iimbestiga. Yung bilib ako sa kanya, yung mga investigasyon sa Kamara hinggil sa mga abuso ng mga pulis. Nung bagong upo itong administrasyon ito, ang daming mga kapalpakan ng pulis, mga taning ebidensya, kung ano pa dyan. Iniimbestiga nila sa Kamara. Wow! Ang galing! Saludo ako kay Congressman Akop. Nawala lang ang aking gana sa kanya nung nagsimula na sila sa Quadcom, Tricom. Grabing panggigisa. Kasi, diba, vice chairman ng Quadcom si Congressman Akop. Kaya sila yung nanggipit sa ating Tatay Digong. But anyway, tapos na yon. But I think 78 years old siya. Nauna pa siya kaysa sa ating Tatay Digong. So, hindi mo talaga masasabi ang panahon eh. Tapos itong si Cara David, sikat na ngayon. Dahil nagkakatotoo na ang kanyang wish na sana mamatay lahat ang mga blank. Bahala na kayo. Pasensya na kayo, umuulan sa location ko, maingay. Tapusin ko lang itong vlog nito. Ginipit nila ng ginipit yung Quadcom na yan. So ngayon, ang ating tatay buhay pa. Kaya ipagpatuloy natin ang ating dasal sa ating minamahal na Tatay Digong. Ako, everyday, hindi yan mawawala na ang Panginoon, i-bless niya si Tatay Digong, iligtas niya sa kapahamakan at buhayin niya, makakabalik ang ating minamahal na Tatay Digong dito sa Pilipinas bago mag-upo si VP Sara na presidente sa 2028.